Ito nga pala, may example nga pala ako ng indoor. Yan, oh. Ito yung indoor na WPC. Ito naman yung outdoor na WPC. Yun. Ayun, oh, good morning guys and welcome back ulit dito sa channel natin. Dito tayo ngayon sa kubo ulit. Ayun, kakabit tayo ng WPC. Ayun, dito sa ibabaw. Doon sa harap mo yung ginagawang kubo. Yun, sa ibabaw ng canopy. Nalagay tayong WPC. Yung WPC natin na ito. Ito yung WPC na nabili natin. Ayan. Yung wood panel. Ayan. Golden wood siya. Then 7003. Yun, oh. Ito siya, outdoor siya. Dalawang klase kasi yan eh. May pang indoor, then may pang outdoor. Ngayon, pang outdoor tong nabili ko kasi yun, outdoor nga yung paglalagyan natin or exposed siya sa ulan tsaka init. Kaya ito yung binili namin. Tsaka ito yung design na nagustuhan ng misis ko. Yung golden wood. Yun. Ito yung paglalagyan natin kasi yun, exposed siya sa ulan tsaka sa init. Kaya pang outdoor siya. Then bumili din ako ng bracket niya, tsaka blind rivet. Then ito yung ano niya, yung bracket niya yan. Yun, i-rivet natin to dun sa wall. Pero may nakaabang na ako kasi ano yun eh, hard deflex yung cover niya. May nakaabang na ako na ano doon, na angle bar. Yun. Tapos doon ko ito i-rivet sa angle bar. Yung angle bar nasa loob ng ano, nung hard deflex, ayun. Or nung ano, cement board, ayun, para natago siya, yun. Kaya kinuvera ko siya ng cement board para hindi rin masyadong mabasa or expose yung ating angle bar para siguro hindi siya kalawangin agad, yun, hindi siya kasi hindi siya nababasa para kumbaga tatagal siya, yun. Tapos blind rivet, yun, i-rivet ko na lang ito guys, yung ating ano bracket. Ayan, i-rivet ko siya dito. Pwede rin black screw, pero mas prefer ko yung blind rivet kasi mas flat siya. Yun, oh. Mas ano siya, kumbaga hindi siya sagabal or sasabit dito sa ating ating WPC. Yan. Pakita ko sa inyo paano kabit ito. Ito nga pala, may example nga pala ako ng indoor. Yan, oh. Ito yung indoor na WPC. Ito naman yung outdoor na WPC. Yun. Sa thickness pa lang makikita nyo na yun, comfort dito sa outdoor, tsaka yung bigat niya, mas mabigat itong pang outdoor. Then yung quality ng PVC niya compare dito, yun o, mukhang malutong siya yung indoor, oh. Yan, ito namang outdoor, medyo mabigat lang, yun o. Doon pa lang makikita nyo na yung pagkakaiba ng indoor tsaka outdoor. Kaya pag ito yung kinabit nyo outdoor, may posibilidad na mabasag siya, kumupas, yun. Kaya hindi ko nire-recommend na gumamit kayo ng gantong WPC sa outdoor. Talagang bibili kayo ng pang outdoor. Kumbaga, may kamahalan lang pero sulit naman. Wala, halimbawa kasi kinabit nyo to, nakamura nga pero ilang months lang itatagal, then palit na naman kayo. Compare dito, tingin ko years talaga itatagal ito kasi sa quality ng PVC niya tsaka yung ano niya, thickness niya. Isa pa nga pala, bumili ako nito, No More Nails yan, super band, para pinaka-adhesive niya. Mas secure ko rin kasi mas gusto ko talagang nakafix siya. Ngayon, optional lang naman to, pwede hindi na kayo gumamit nito kasi halimbawa, pag kasi nilagyan ito ng adhesive, possible niya, pwede hindi niyo siya tanggal or kung tanggalin niyo siya, may matutuklap or nahirapan kayong tanggalin. Kung halimbawa, papalitan niyo ng design ngayon. Kung sa inyo optional na lang kasi yung bracket naman na pinakita ko sa inyo is pwede na yan or okay na yon. Kaya ito pang support lang itong adhesive, kumbaga mas secure ko lang na talagang maganda yung pagkakabad niya or pagkakakapit niya dun sa mismong wall kasi hindi ko na naman siya papalitan or matagal na siyang naandyan yung design niya. Ito yun, ito yung bracket niya, yun, oh. Nilagay ko. Then pag naglagay kayo nito, make sure nyo na nakatama sa hulog. Yan, gamit yung level bar, kailangan na yan, oh. Tama siya sa hulog para kasi nga yung ano ito, yung groove or yung design nito patayo. Ngayon pag konting tumagilid dito, let's say itong isang unang panel na ikinabit nyo is tumagilid, papunta na yan doon.
hanggang dun, palaki ng palaki yung tagilid niya. Mamuot nyo. Pagdating doon sa dulo, itong isang panel, nakaganon na. Yun, nakatagilid ng ganyan. Kitang-kita yan. Kaya dapat, gagamitin nyo din ng level bar or tatama nyo sa ulo. Then ayan. Ito yung ano, yung nakaribet lang. Yan, meron ako dyang angle bar. Parehas yan. Hanggang doon sa dulo. Kinover ko yung nabanggit niya. Tiyakpan ko lang ng Hardiplex para hindi siya mabasa ng ulan or mas tumagal siya, hindi siya kalawangin. Ngayon, tapos makita nyo ito, ano siya, nakalagay yung bracket, hindi yan sa gabal. Pagpapasok natin itong susunod na ano, ayan, ilalagay nyo lang yan dyan, tapos lagay nyo dito. So yun no, hindi siya sa gabal. Tapos tsaka nyo ilalagay ulit yung the next bracket dito, yan, tsaka nyo siya papasok. Tsaka nyo to bubutasan or i-rivet. Ito ayan, nilagyan ko na rin yung sinasabi sa inyo adhesive. Tapos paglapat kong ganyan, kasi pinasok ko to dito. Ayan, paglapat kong ganyan, tsaka ko to ilalagay yung bracket. Then, yan, tapos tsaka ko to babarinahan. Yan. Magandang kasi dito kaya medyo matigas. Yan. Tapos tsaka natin yaan ng rivet. Kaya double PC natin. Yun, bali din yung nakabilis magkabit ng double PC. Ayun, wala palang makakita ang L-bracket kasi yung pang outdoor yung nahat ko din the same time malapad nga siya compared sa mga ginagamit na pang indoor. Ayan. Yun, sana nagkaroon kayo ng idea sa video to at maraming salamat po muli sa walang sawang pagsuporta at doon sa mga miyembro nakapanood ng video natin. Subscribe nyo na po yung channel natin, like, share, and click nyo na rin po yung notification bell para like updated sa mga video na upload natin. Salamat po and God bless.